Hello everyone. Good morning in the Philippines and other part of the world. Kung saan kayo sulok ng mundo, good afternoon and good evening sa ibang bansa. So, isang magandang hapon para sa amin dito sa Amerika na, of course, na palagi kong sinasabi na puno ng pag-asa. I want to grab this opportunity to be thankful for everyone again. I know almost more than a week na hindi pa ako nakapag-live, gusto ko lang pasalamatan ang Panginoon sa magandang buhay, sa magandang bagay nangyayari sa buhay natin sa araw-araw. Hindi naman perfecto ang buhay, di ba? May mga pagsubok minsan, may mga challenge, but I always take it into opportunity to be inspired and to be hopeful. So yun ang pinaka mahalaga para sa akin bilang isang nanirahan dito sa Amerika. Kasi dito naman talaga sa Amerika, Monday to Friday, always busy. Saturday, you have some time for business myself. And Sunday, it's my family day. But it so happened today, meron akong atinan na business opportunity in California. So I need to drive for 30 minutes. In a quarter mile, So, ibig sabihin, if I'm driving 30 minutes, madali ako naboboard kung wala akong kausap. So, I want to grab this. Hello, Gisa, maayong aga dira sa Bacolod City who watching right now. So, I want to grab this opportunity na magkamustahan para sa inyong lahat sa mga alam mo ito yung word na palaging hindi ko makalimutan in Ilonggo na sinasabi ng nanay ko. Let me to speak Ilonggo first. Isang maayong aga sa inyo tanan, sa tanan yung mga gwapa ka mga gwapo nato na mga sukik. Yun ang palagi kong narinig sa nanay ko kasi meron kaming karinderya dyan sa Bacolod City sa public market before when I was a child nung kabataan ko. Kaya every morning pag pumunta ako, pag wala akong pasok, wala akong I'm not in school because during those time I was in elementary, in Rizal Elementary School, sa public school sa Bacolod. Pasensya na yung GPS ko sa akin kasi I'm going to Hayward, California right now. So, yun ang sinasabi ng nanay ko na maayong aga sa inyo, mga gwapo na mga suki, dira. So, parang sabi ko, why not try that word, So, yes, mega shout out to you, Jessica, watching from Bacolod City. Of course, shout out mga barangay Estipania, Bacolod City. Yeah, taga-barangay Estipania din ako sa Bacolod. Pero, matagal ko kasi nabili yung bahay namin dyan back in 2007 pa. Isa yun sa mga na-invest ko nang dumating ako ng Amerika ng 2003. So, actually, this is my 22 years anniversary being in America, di ba? Dumating ako sa Amerika ng August 30, 2003. So, this is my 22 years. At hawak-hawak pa yung baby ko nung dumating ako ng Amerika na 1 year old, na ngayon it's already 23 years. So, going back to my life journey dito sa Amerika, hindi madali ang umpisa, lalo na nagsisimula ka dito. Lalo na sa akin kasi nung dumating ako dito, dati po akong, I used to be a midwife back home in the Philippines. Nung bago ako tumating na Amerika 22 years ago. Kaya it's my anniversary. At abangan nyo, meron kaming StreamYard soon with Ate Edna Titos of Texas, USA. I'm not sure if you're watching right now, Ate Edna. I know it's your evening. And of course, to my intern Che of Twitcherland, magkaroon kami ng show next week. Panoorin nyo yung How's Our Life Journey bilang isang mga Pilipino o Pilipina na nirahan sa ibang bansa. So, yun talaga yung journey ko na at the beginning, syempre ako naman, ayaw ko talaga yung umaasa sa ibang tao. Everything what I have, I need to earn, I need to work hard that in order to earn, not only for myself, of course, I want to help my family back home in the Philippines. Kasi dito naman sa Amerika, thank God, kasi yung asawa ko, may income siya, and at the same time, retired na rin siya. So, kahit hindi ako humingi, every month yan meron akong $1,000 allowance for my husband alone na binibigay sa akin. Actually I don't want to share that. Pero gusto ko lang kasi mga ibang tao na patuloy sila na naninira, na gumagawa ng kwento na nakadepende daw ako sa US government. For too good kasi never ko pa na-experience na ang welfare ng government kasi in order for you to be qualified that you need to making at least $2,000 or $3,000 a month per family. So ako pa lang I'm making more, kasi yung 2,000 is like my 1 week income, or
actually more pa. You know, sa isang work ko pala, kasi I have full-time job and at the same time I work a part-time job too. Kaya yun talaga yung katotohanan. Kaya ang daming bumabatikot minsan sa mga tao, at saka I want to do it live in Facebook kasi mismo mga family ko, mismo yung mga friend ko dito sa Amerika, maka-witness kung sino talaga yung tunay na Anarita Reyes dito sa Amerika, na kung yurak-yurakan nyo, siraan nyo, ganun lang kadali kayo magsalita. You know? At saka, palagi ko narinig talaga yung nagwawakwak ko ng mga tao. You know, like, who I am to do that to other people, you know. Wala akong karapatan na ganun. Kasi ako I'm the person na lumaki ako na may pagkamadam Miriam Santiago. Depende na ang katotohanan at karapatan dapat ipaglaban. Ganun ako, you know. Yun talaga yung natatak sa utak ko na tinuro ng tatay ko. Kasi yung tatay ko is barangay council members sa barangay 40 nung kabataan ko. Yun ang kinalakihan ko na kung dapat, kung sa Ilonggo nga, ipakigbato ang dapat mo himuon mo get. You know? It meant to say, ipaglaban mo yung dapat at katotohanan. That's my personality. I'm nice, I'm good, but at the same time, I have something to stand for what is right and just. Kaya, proud ako sa mga tao na patuloy na gumagawa ng kabutihan. You know? Yun ang sinasabi ko na, sometime in life, you need to learn how to discern and to reflect and meditate. Na bago kayo magsalita, you have a proof of evidence. Yung tao ba nagkwento sa inyo, they have a credibility. You need to be accountable of what you're saying kung totoo talaga. You know? Kasi nahirap yung judge ka sa tao na hindi mo man lang kilala o gagawa ka ng kwento ng walang katotohanan. So that's only as a reminder, you know, sa mga hi Jana, thank you for watching. Yes, good morning Jan sa iyo sa Naga City. Of course, part of Bicol region. Kasi it's akong best friend, si Annalyn. I know, Annalyn, I'm not sure, been a long time. Hindi na kita narinig, Annalyn, I know you're busy. Bicolana rin siya. Nung midwife pa ako back home in the Philippines, nagtrabaho ko sa Maynila. So kami ni Annalyn, magkasama kami sa trabaho namin sa clinic, you know. Kaya I'm very close to Bicolanas din. You know, at saka mga surrounding, kahit dito sa Amerika, marami akong mga friends, you know. Yeah, I'm surrounded with amazing people. Kaya nga sabi nila, if you want to be who you are, you need to surround yourself with those positive people that give a positive and lasting impact in people's life. So yun siguro ang pinipili ko, you know, na piliin ko yung tao na namumuhay na may transparency, namumuhay na may integrity, and being responsible, you know. Like the other day, you know, I'm so proud of my own son. I know she's watching right now, anak. Kasi actually yung anak ko ayaw nang palagi ako nag-live. Kasi sabi niya, Mom, people only stalking you. Sabi ko, it's okay anak. You know, na proud ako sa anak ko, no. Sa edad niya na 20 years old, never malang humingi sa akin ng pera pambili ng mga personal needs niya. Kasi meron siyang income dahil US Army nga siya. Pero nung isang araw bumili siya ng laptop, yung MacBook, you know. Na just imagine yung anak kong sarili, si buying his own, by his own, masusurprise ka kahit yung isa kong iPhone 16, siya nagbigay sa akin sa birthday gift ko. Yung isang iPhone 16 ko naman na brand new, na pinadala ko sa Pilipinas, nandiyan na kay JM Compute, isa kong pamangkin na nagwapo professional na rin, and the same time isa na rin siyang isang supervisor sa, I'm not sure kung anong company pinagtrabaho niya ngayon, you know. And then of course aking pamangkin na si Angela, si going to get married soon. You know, nakikita ko sa kanila na sila yung mga pamangkin ko na tinulungan ko mulang pinanganak sila. Ako pa nagpaanak sa nanay ni JM, si JM yung bata, you know, kasi registered midwife nga ako dati sa Bacolod. So alam mo yung hanggang ngayon 23, 24 years old na sila, but they're being more responsible na tinurong nila ako bilang second mom kasi namatay na yung nanay nila. At saka yung kuya ko is bedridden 14 years. You know, kaya proud ako sa kanila kasi kahit sa nangyari sa father nila, but hindi sila talaga yung gumagawa sila ng paraan. Kahit alam nila yung tita nila sa Amerika, they don't rely on me. They work hard. Kahit si JM, you know, nung habang nasa college siya, nagtatrabaho sa mga construction, kung ano pa, kahit binibigyan ko siya ng alawan, but they never rely on me. They work hard for their own. Kaya yun ang tunay ng mga kabataan na kahit nakita ko, I'm so Jana is watching right now there, you know, Jana is a hardworking din, na nakita ko rin na she never have any scholarship from NCF,
but she tried to work hard, self-supporting student. Ganyan rin ako. You know, ang buhay ko nung sa Pilipinas ako, nung nag-aral po ako, hindi pa ako humingi sa nanay ko. Nagsumikap ako. Kahit naranasan ko magtrabaho at mag-alaga ng anak ng kaibigan ng nanay ko nandito sa Amerika, pero sa Pilipinas siya during those time. Ako naghahatid sundo sa school niya sa St. Scholastica para matapos ko lang yung college ko. Ginawa ko yun. Kasi alam ko na hindi naman forever yung sacrifices mo eh. When you sacrifice something for your education, for your work hard for earn something for your future, gawin mo talaga yun. Iba pa rin yung pinaghirapan mo kaysa na humingi ka lang or naghihintay ka lang sa sponsor. Marami akong tinutulungan ng mga kabataan sa Bacolod na pinapaaral. Yung iba mo lang elementary, ibang high school, ibang college na. You know? Pero alam nila, sinasabi ko, I can help you tuition fee, but you figure out something about other thing for yourself. You know? Kasi hindi sa lahat ng oras, yung mga nagpa-sponsor sa'yo, magbibigay lahat ng need nyo. Kailangan mag-make-up talaga. You know? Yun ang pinaka-mahalaga sa buhay. You know? Hello, Annalyn is watching right now, my sisters. You know, na proud ako sa mga pamangkin ko na never in my life they give me a headache or problem. You know, palagi sila nag-support. Kaya para sa akin, my true best friend is my own sisters na mulang kabataan namin, kami ni Sister Annalyn, yung kapatid ko na yun nanood ngayon, na alam niya yung mga pinagdaanan namin. Pinagdaanan din namin, nagtitinda kami ng mga ulam, naglalakad kami, iniikot namin sa iba-ibang lugar sa Bacolod dyan, nung elementary kami, kasi dumating ang point ng life namin na magkakabankrupt na yung negosyo namin, yung tatay namin nagkakasakit, in and out in the hospital. So, being a child, like 11 years old, 10 years old, kami ng sister ko, we help each other. You know, gawin namin yung makakaya namin basta makarating lang kami sa college, and we did it. You know, hindi lang siya gawa-gawa ng kwento, it's a true to life story. You know, kung ano nakikita nyo sa akin sa camera, what you see, what you get. Ganyan ako. Totoo ako, kung makita nyo magagalit ako dahil may rason, I'm that in the real life. You know, hindi ako kailangan na magpabait-baitan sa harap ng kamera, but behind the camera, iba ang ugali ko, no. Actually, sabi pa nga ng mga tao, mas mabait ako in person, at lalong mas maganda ako in person daw, kaysa yung makikita nila live lang sa camera. You know? Kaya, yun ang masasabi natin sa buhay natin, we don't be a judgmental to anybody in people's life. You know? Lalo na yung mga ibang tao na palagi akong tinastak yung social media ko, mga stalker, you know, lahat na lang sinastalk nila ako kung anong ginagawa ko, kung saan ako nagtrabaho, saan ako nag-aral, kung anong kinakain ko, saan ako nakatira. It's not your business. Instead you be stalker, you need to be productive in your life. Kasi kasuhin yung buhay nyo. Doon kayo makatutok ano bang magandang nagawa nyo sa buhay nyo. Doon ako nakatutok ano bang gandang gawin ko sa buhay ko. You know, I'm so far so good kasi I've been here in America for 22 years. It's my anniversary this week. Diba? Dumating ako August 30, 2003. Dapat dumating ako 2001. Kaya nagkaroon ng 9/11. Yung September, di ba, 11 ng 2001, kaya na hindi natuloy, na-delayed yung petition namin petition ako ng asawa ko. You know, kaya, I'm so blessed na I have amazing and supported husband. You know, kaya ako, I'm so blessed, kaya wala na akong hanapin pa sa life, kundi magpasalamat na lang ako kay Lord. Kasi, hindi naman ako nagbumayabang, pero at least, I have something I have food to eat, I have place to live, may tirahan ka, may pagkain ka, may sasakyan ka, may kunting kang, may trabaho ka, may negosyo ka, that's more than enough. Hindi ko makapag-travel ako kahit saan gusto ko, that's a lot already, a blessing from God. And I have amazing and beautiful family na palagi nakasuporta sa akin. Lalo ng mga kapatid ko dyan sa Bacolod na they're always there. At saka alam nila, ng mga kapatid ko talaga, hindi ako maluho sa buhay. Isa lang gusto kong investment, bahay at lupa. Yan lang talaga. Hindi ako may sa lahat, mga gamit. But I want to invest for something. Kasi iniisip ko yung long term. Kasi ayaw ko darating ang point ng life namin na maranasan ng aking mga pamangkin, ng aking mga kamag-anak na walang tirahan at maghihirap pa sa buhay. Kasi dinaanan na namin yun eh. Nung kabataan namin, palipat-lipat ng tirahan, lalo pag mabagyo. Kasi yung tirahan namin sa tabi ng ilog. You know, palaging bubaha doon. So, thank God, nang dumating ako sa Amerika, that's one of my goal, you know,
na 2007, dumating ako 2003, 2007, bumili ako kagad ng bahay. So that good detail there, para yung naging ancestral home namin, you know, at ako right now, it's not only 1, 2, or 3, more pa ibibigay ni Lord because I claim it, you know, kaya yun talaga yung pinaka-importante sa buhay. Hello, Joliet Pilayo, good morning. Dyan sa, I'm not sure, Saudi or Dubai o saan ka man tulok ng Arabian countries, you know. Yeah, so yun talaga yung mahalaga na patuloy tayo maging mabuting tao na palagi ko sinasabi. Let's move forward sa future natin. Sa magandang gagawin natin sa araw-araw. Huwag natin batayan yung buhay na may mga buhay. Kasi what they said, lalo din sa America, is mind your own business. O sa titirahan ko saan ako nakatira, you know, for so many years, mga kapitbahay ko ngayon, hindi ko alam kung anong kwento ng buhay nila kasi walang panahon dito yung mga tao makipagtsikahan sa kapitbahay mo. Halos hindi mo nga sila nakikita, makikita mo minsan, magkatabi yung mga garage nyo, mga parkingan nyo, yun lang, or parking on the street minsan pag walang, you know, pag ang garage puno, di ba? Yun lang yun. So, yun talaga yung pinaka-priority dito. Yung buhay mo, pamilya mo, trabaho mo, at saka negosyo kung meron ka. That's the most important thing. And of course, above all, it's your faith to the Lord. Yun talaga yung bigyan natin kahalagahan. So, nigrab ko lang itong opportunity habang ako ay nag-drive. I have 15 minutes more. So, right now, I'm here close to Fremont, California. So, I'm going to Hayward, California. So, it's about 3 cities from my home place. Home city, kung saan ako from San Jose. So, kailangan namin magkaroon ng training today. So, we need to be there. And right now, it's Sunday, around, hindi ko masyadong kita, 4:50 ba ng hapon dito. So, nandito na tayo malapit sa Mission Boulevard. Sa Mission Boulevard in Fremont, California. Yun lang, gusto ko lang i-give opportunity na iwasan natin yung basta lang tayo maniniwala sa narinig at sa mga sinasabi ng ibang tao sa atin, lalo sa social media, kasi hindi lahat na nakikita mo at narinig mo ay may katotohanan. You to investigate and to know more, at saka you want to make sure na yung mga source of information is very credible, you know. Kasi syempre nag-aaral din ako ng college dito, and before when you do a research study, make sure your information you get is credible. Hindi ka bata-bata gumawa ka ng research study mo or thesis mo kung walang credibility. You know, yung sabi-sabi lang ng mga tao. Kasi yun ang pinaka-malaga. You need to be credible and then accountable sa mga ginagawa mo. Kasi yun ang maganda. At again, transparent ka sa buhay mo. You know, kasi mahirap na maraming mga tao mahilig mag-bat, manira, na hindi nila alam yung katotohanan. Lalo na sa likod ng camera. Yun palagi sinasabi ko na on and off in the camera, you need to be good person. Hindi lang yun sa harap ng camera na pabait-baitan tayo or, you know, lahat ng dilang anghel na sasabihin mo. But behind the camera, iba naman ang ginagawa mo. Malayo sa pagkatao mo. So, ako yun talagang dituro ko sa sarili kong anak, sa mga pamangkin ko na pinaka-importante ng social etiquette ng isang tao in front of the camera. At the same time, in your real life, you know, na I'm so blessed kasi part of my family, we grown up together, you know, with my siblings na we're more on traditional na kind of family and conservative na mahalaga sa amin yung pahalagahan ng buhay ng bawat isa. Pahalagahan yung turo ng aming mga magulang na kailangan, if you have a partner in life, kailangan magpakasal kayo sa simbahan bago kayo magsama. That's important. At saka, of course, practice, bawal talaga yung premarital sex sa aming pamilya kasi want to make sure and honor the sacred marriage na para sa mga couples lang at saka mag-asawa. Kaya yun ang pinaka mahalaga na dapat gawin ng bawat kabataan sa ngayon na you still practice your belief, your values as Filipino. Kaya nga Pilipino tayo kasi conservative tayo dahil naniwala tayo sa ating either you're Catholic or Christian, what kind of faith do you have, even you're Muslim, you know, yung tradition nyo, paano nirespeto yung pagkatao mo, ang pagkababae mo, or even yung mga lalaki, ganun din, you know. Mahalaga yung mga meron tayong natutunan at makikinig po tayo sa mga tao may mga experience na sa life nila, you know, sa mga kabataan na nanonood, pahalagaan nyo ang education.
Kasi palagi ko sinasabi yan, it's the most powerful weapons to change this world. Ang edukasyon malaking bagay may tulong sa atin sa pagbabago ng ating buhay. And of course, samahan niyo pa with your faith, yung panampalataya natin sa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga talaga. Always have faith with God. And of course, palagi tayo, we need to be strong, sa mga challenges na nangyari sa buhay natin, na normal sa buhay natin na may mga pagsubok, pero huwag kayo mapaghinaan ng loob. Kasi yung bagay na yun, hindi bibigay ng Panginoon sa iyo kung hindi mo makakayanan. All these challenges in life, either physically, spiritually, emotionally, socially, and financially, as long as you totally surrender to God and you try to figure out your finding way and to take an action, God is always an answer for all our prayers, for all our longings. Hindi kailanman pinabayaan ng Panginoon ang mga taong tapat sa Kanya at naniniwala sa Kanya. So yun talaga yung mga natutunan kong aral sa aking mga magulang. I know I always put that in my heart, of course my heart, in my mind, and always share that sa aming mga pamilya, yung kahalagaan ng buhay at pasalamat. And one more thing na natutunan ko sa buhay, na kung may pagkakamali, don't pinpoint to anyone. Blame other people. Rather to learn from your mistake and take an action and make a changes to make a better version of yourself. Yun pinakamalaga, na kung may mga pagsubok, huwag kang turo sa iba na nung mali na iba dahil ganito nangyari. No, just learn from it. Kasi may mga message yan si God para sa iyo. Bakit nangyari to? Bakit ikaw? Bakit ako? Parang ganon. Oo, kasi alam niya na hindi niya ibibigay yung bagay kung hindi mo kaya. Lahat ng bagay sa mundo may dahilan kung bakit nangyayari sa buhay natin. Ang importante magpakatotoo ka, maging mabuti kang tao, at lalong huwag kang gagawa-gawa ng kwento kung walang katotohanan. And there's a lot of people also like to play victim, na pag may sabihin ka lang, akala mo yung in the end of the world na playing victim na sila, piling lang sila pa yung biktima, tapos siraan yun ang mga ibang tao. And that's not okay. Na sa buhay natin talaga maging mabuti tayo, at saka huwag tayong puro paninira sa kapwa ang pagbabas. Hello po, Miss Marlene Paler in Manila is watching right now. Yes, good morning, Miss Ana. Yes, ingat palagi. Yes, nag-iingat talaga tayo palagi kasi yan ang kalaga. We live once in this world. Minsan lang tayo nabubuhay sa mundo. Kaya pahalagahan natin ang ganda ng buhay, ang ganda nagkaroon ka ng pamilya. In the end of the day, kung hindi ka marunong makisama sa pamilya mo, how about pa kaya kung nasa community ka, sa society ka? So isa yun sa mga topic na paborito ko talaga yung topic palagi pag meron kami mga presentation sa work ko, is how to be a good leader, the characteristic of a great leader. Kasi yung leader maraming klase yan. Merong traditional, meron democratic kind of leadership, merong authoritarian kind of leadership, and meron naman adaptive leadership and technical leadership. Ako, I always looking for being adaptive leadership. Kasi pag sinabi mong adaptive leadership, you know how to adjust yourself. Whoever people you are talking with, who people that you're working with, who the people you're living with. Parang ganun sa pamilya natin na don't look at other na mababa sila, na maging matapobre ka, mataas ka. No. Just look at everyone, have something to bring in the table. Ibig sabihin, tingnan mo lahat ng tao, may kanya-kanya silang contribution para sa buhay mo. That's how I look at life. That the way of leadership I really like, being adaptive. Now you need to adjust yourself, you need to manage yourself with the people that you're working with as a teamwork. Kahit sa pamilya nyo, kasi hindi tayo pareho. Each one of us have different skills and abilities. Bawat isa, kahit mga kambal pa, di ba? Magkaiba, magkama kayo, physically magkapareho, pero iba pa rin yung mga principles nyo sa life, yung values nyo natutunan. At saka, what I learned in life, mostly of our values, nakukuha natin sa mother natin. Sometimes sa father, but most likely, psychology said, mostly in the mother. So, I'm so blessed kasi my mom, our late mother passed away in 2017, but I growing up with my mother na siya talaga yung naghubog sa amin
ng kahalagahan ng paniniwala sa Panginoon versus money. Kasi what I learned, ang money makikita mo. Pero yung kagandahan ng loob mo at kabutihan mo, nasa iyo na yon habang buhay. At when you remember one person, not because of the money, you remember that person, how she treat you, especially yung first impression mo. How people treat you in front of you, how people care for you in front of you, or lalo na first time mo nakausap yung tao, dun malalaman yung first impression kung mabait ba siya o nagkukunwari lang talaga siya. Oo. Kasi marami tayong natutunan na like in psychology, na isa sa mga class na nakuha ko before when I was in college here in the USA, na yung natutunan ko na kailangan talaga marunong ka makisama. That is part of emotional intelligence. You know, diba? Yung emotional intelligence mo, you know how to express yourself, how to socially and emotionally getting along with other people. Yun talaga yung pinakamahalaga. Kasi yung tao na walang desisyon sa buhay, palipat-lipat, maraming kalaban, iniiwanan, there's something wrong emotionally and socially. You know, yun ang i-develop natin sa sarili natin na you know how to control yourself. You cannot control people around you, but you can control yourself, you know, with the other people. So yun ang pinaka mahalaga na natutunan ko sa buhay. Na hindi natin makontrol yung sasabihin ng tao against you, kung gusto ka nila or hindi, pero makontrol mo yung sarili mo, mamanage mo yung sarili mo. Kasi parang kagaya right now, I'm driving, right? Nobody can control me because I don't want to control the manubela, di ba? Where the direction I'm going through. Kung saan ako pupunta, anong destination A and B ko. So, ganun din sa buhay natin. Don't blame other people, whatever decision you made, kasi ikaw nag-control ng buhay mo. As we know, we are the CEO of our own self. Tayo yung nag-control ng buhay natin. Kahit ano pang paninira ng tao sa iyo, ano pang gawin ng kwento ng tao sa iyo, kung hindi totoo, hindi ka maapektuhan. Kaya kahit ako, ano sabihin nila, it na affected me kasi alam ko yung totoo na I always try to do my best in my life. I try to do good things in life, especially for my 22 years being in the US, na marami akong mga tao na naging part ng journey ko na kahit hindi ko nga kakilala na pag lumalapit sila sa akin, in a little way, I have something to share. Yun ang malaga sa akin. I don't expect any reward. At lalong hindi ko yun susumbatan. You know? Kung lumabas man ako na magsabi ng katotohanan, because sometimes you need to. You need to. Kasi may mga tao na apak-apakan ka na lang, sira-siraan ka na lang, gagawan ka ng kwento kahit hindi totoo. Diba? Kung ano na lang ang sasabihin about you, na wala namang proof and evidence, na yung mga gumagawa namang kwento, wala namang credibility. Kaya, we need to be extra careful sa mga tao sa paligid natin. Sandali lang, inom muna ako ng watermelon drink ko. So, we have 6 minutes left. Kasi 30 minutes tong drive ko. Going to Hayward, California. Hi, Sis Marie. Hello. Good morning dyan sa Hong Kong. So, yun lang. Gusto ko lang kasi parang marami nag-message sa akin. Hindi na daw ako nag-live sa Facebook ko. Kasi yung work schedule ko nag-change. So, I need to come to my work early. Kasi hindi ako yung tipo ng tao na magla-live ako sa loob ng bahay. Kasi when I'm being home, I want to be a mother. I want to be a wife. You know, ayaw ko yung i-include ko yung pag-live ko doon na pag nasa loob ako ng bahay, nasa bahay talaga ako. When I'm working. You know, ito, yung mga free time ko, that's the time I can do the live. You know, kasi ang personality ko, hindi ko pwede ihalo yung kagaya sa ibang mga tao, yung mga reactors dyan, o sino dyan, kahit nagtatrabaho sila, nag-live sila, that's against the law, dapat. Diba, huwag ka magtrabaho, mag-live habang katrabaho, kasi focus ka sa trabaho mo, lalo kung meron kang inalagaan, meron kang inaasikaso. That's the most priority first. Kaya nga pumunta ka ng ibang bansa para magtrabaho, hindi ka para mag-live at manira sa mga kapwa mo. And suppose that's not okay. You know? Yeah. So, malapit na tayo, 2.9 miles left. At saka, yun talaga yung kahalagahan ng buhay natin na we need to do good things in people's life. You know? Yeah, yun ang puntahan natin. So, malapit na. We only have 2 miles left. Yeah, we're going to yeah. So, 2 miles and 1/4. Malapit na tayo.
So, yan lang. Gusto ko lang, baka mag-live ako either today or tomorrow sa akin na YouTube channel. At sa baka hindi po nakapag-subscribe, please subscribe Narita Reyes TV. Kasi gusto ko talaga yung kung nagre-reaction man ako or nag-live ako, gusto ko merong mapulot na aral yung mga nanonood. Hindi yung nag-live ka para tira mo kapwa mo. Hindi yun ang personalidad ko at hindi yun ang gusto ko sa buhay. You know? Kaya nga yung nagkaroon ako ng show, hindi lang kasi busy na ako. Hopefully next week, babalik na kami. Gusto ko talaga na bawat tao na makausap ko, makarinig sa aking boses na may mapulot silang aral na kagandahan. Hindi yung puro paninira na after you heard that person talking, parang pati ikaw, ano ka rin, parang naapektuhan ka rin na puro negative na nasa utak mo. Di ba maganda yung mayroon kang narinig na inspiring story, meron kang motivation na kung nakaya ito maging maganda ang buhay, why not me? Di ba? Parang gayon ang gusto kong mangyari sa buhay na ang dami mga tao na gumanda ang buhay sa gumagawa ng kabutihan, hindi yun sa paninira. Kasi yung mga tao na ninira, gawa-gawa ng kwento, walang mararating. Kasi ang buhay nila hindi nakatutok sa sarili ng buhay, nakatutok sa buhay ng ibang tao. So, yun talaga yung pinakamahalaga. You know, so, ako I'm thankful kasi my 22 years in America, marami akong natutunan, marami akong na-build or na-create na friendship, left and right sa mga community namin dito. At kahit paano nakilala ako bilang Narita Reyes of Woman of Hope, kasi alam nila na when they talk to me, when they need something to me, they know that there's something good thing and always give hope and inspiration to everyone. Yun talaga yung pinakamalaga. Na kahit saan ka, ano man gagawin mo, maalala ka ng tao dahil mabuti kang tao. Ang pangit tingnan na makilala ka dahil negatibo or gawa-gawa ka ng kwento. At saka, minsan a good example is start within ourselves. You know? Kasi kung mabuti kang tao, kahit balik-balik ta rin man yung mundo, you still remain as a good person with a golden heart na willing to help others. You know? Yeah. So right now, we're exiting na dito sa Tennyson Avenue. So malapit na tayo sa ating puntahan. 600 feet, merge onto West Tennyson Road. Merge onto West Tennyson Road. I need Holland Island. Turn at Patrick Kaya Avenue. So saan ako maglilip dito? Kasi bihira lang kasi ako pumunta sa area na to. Kaya I want to make sure I'm in the right place. Kung saan ako, I need to make a U-turn. Make a U-turn at Patrick Avenue. Okay, so I need to make a U-turn to Patrick Avenue. Hello, Sis Marie, kamusta na dyan? I know, malapit ka ng uwi ng Pilipinas. And hello to my sister, Anna, watching me right now. And hello to Jana and Jessa. So, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panood, sa pagsuporta. And see you next time. And happy Monday sa Pilipinas. And it's still Sunday dito sa Amerika. Again, thank you so much. Mabuhay at maraming salamat po. See you next time. Bye.